Ang mga kamakailang pag-unlad sa South China Sea ay nagpatindi ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, partikular na tungkol sa pagkakaroon ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Escoda Shoal, na kilala rin bilang Sabina Shoal. Paulit-ulit na nanawagan ang China sa Pilipinas na bawiin ang barkong BRP Teresa Magbanwa na nagbabantay sa karagatan na nasasakupan ng ating bansa, na iginiit na ang presensya nito ay lumalabag sa soberanya ng teritoryo ng China. Ang Escoda Shoal ay matatagpuan sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas, ngunit inaangkin din ng China ang teritoryong ito na tinatawag itong Xianbin Reef. Naging focal point ang lugar na ito para sa maritime confrontations, lalo na noong itinalaga ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa doon, dahil sa gitna ng mga ulat ng Chinese reclamation activities. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa pagtaas ng bilang ng mga sasakyang pandagat ng China sa paligid na itinuturing nitong direktang hamon sa soberanya nito. Ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng China ay naglabas ng matitinding pahayag na humihimok sa Pilipinas na agad na bawiin ang mga sasakyang pandagat nito mula sa Sabina Shoal, na nagbabala ng limitasyon sa ating pasensya hinggil sa sitwasyon. Tinuturing ng mga opisyal ng China ang presensya ng Pilipinas bilang isang mapanuksong aksyon na maaaring magpalala ng tensyon sa rehiyon. Inakusahan din nila ang Pilipinas ng paggamit ng mga humanitarian mission bilang takip para sa mga ilegal na aktibidad, kabilang ang mga potensyal na pagsisikap sa pagtatayo sa shoal. Lalong lumaki ang sitwasyon ng masangkot ang BRP Teresa sa isang banggaan ng isang Chinese Coast Guard vessel sa isang resupply mission para sa isa pang barko ng Pilipinas na nakatalaga sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Binigyang diin ng insidenteng ito ang patuloy na paghaharap sa pagitan ng mga puwersang pandagat ng dalawang bansa, kung saan inaakusahan ng magkabilang panig ang isa't isa ng mga agresibong aksyon. Bilang tugon sa tumataas na tensyon, ang mga diplomatikong talakayan ng magkabilang panig ay nagpapatuloy, kung saan muling pinagtibay ng mga opisyal ng Pilipinas ang paninindigan ng bansa na ang Escoda Shoal ay nasa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya nito, habang tinitingnan din ang mga mekanismo para mabawasan ang mga komprontasyon. Gayunpaman, walang makabuluhang tagumpay ang naiulat sa mga pag-uusap na ito, dahil pinanatili ng China ang kanilang posisyon sa soberanya sa mga karagatang nasasakupan ng Pilipinas. Naglabas si Pangulong Marcos ng Executive Order No. 57 na nagtatatag ng National Maritime Council upang palakasin ang seguridad sa karagatan ng Pilipinas. Layunin ng hakbang na ito na tugunan ng mga aksyon ng China, kabilang ang pag-water cannon sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, na nagsasagawa ng resupply mission sa mga tropang nakatalaga sa Ayungin Shoal. Binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangang itaguyod ang kalayaan sa paglalayag at ang mga karapatan ng Pilipinas sa soberanya sa ilalim ng internasyonal na batas, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa kabila ng mga komprontasyon, sinabi ni Marcos na hindi tinanggihan ng Pilipinas ang anumang panukala mula sa China tungkol sa West Philippine Sea, ngunit kinwestiyon niya ang pagiging lehitimo ng mga pag-aangkin ng teritoryo ng China, partikular na ang tinatawag na Nine-Dash Line na hindi kinikilala sa buong mundo. Sa isang press conference kamakailan, inulit niya ang pangako ng Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito, na idiniin na ang anumang negosasyon ay dapat igalang ang soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Naging maagap din ang administrasyon ni Marcos sa paghingi ng suporta mula sa mga internasyonal na kasosyo na nagpapatibay ng kooperasyong militar sa Estados Unidos at iba pang mga kaalyado nito. Kabilang dito ang pagtaas ng paggasta ng militar ng Pilipinas upang i-upgrade ang mga sandata ng sandatahang lakas at pagkuha ng mga advanced na sandata para mapahusay ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol laban sa potensyal na paglusob ng China. Ang Pangulo ay naging vocal sa paggigiit na ang Pilipinas ay hindi nagpasimuno ng mga tensyon sa WPS. Kinundina niya ang mga akusasyon mula sa Beijing na nagsasaad na ang lahat ng mga provokasyon ay nagmula sa mga aksyon ng Chino, partikular ang mga agresibong maniobra ng China Coast Guard.
Dagdag pa ni Marcos na ang anumang sadyang aksyon na humahantong sa mga Pilipinong masasaktan sa mga panggigipit ng China ay ituturing na isang act of war na nagpapahiwatig ng seryosong pangako sa pagtatanggol sa pambansang interes nito. Sa kabilang anggulo, dahil sa nagpapatuloy na agresyon ng China sa mga kalapit nitong bansa, partikular na ang Pilipinas, nagbigay ang Estados Unidos ng matinding babala sa China na magbabayad ang Beijing ng malaking halaga kapag may hindi magandang nangyari sa mga Filipino na maglalayag sa mga karagatan na nasasakupan ng Pilipinas. Ang Estados Unidos ay nagtatatag din ng isang repair hub sa Pilipinas bilang bahagi ng mas malawak na diskarte nito upang mapahusay ang kooperasyong militar at suporta sa rehiyon. Ang inisyatiba na ito ay naglalayong palakasin ang mga kakayahan ng Armed Forces of the Philippines at pahusayin ang logistical support para sa mga operasyong militar ng US sa Indo-Pacific region. Ang repair hub na ito ng Estados Unidos sa Pilipinas ay magbibigay ng mahalagang serbisyo sa pagpapanatili at pagkukumpuni para sa mga kagamitang militar na ginagamit ng parehong puwersa ng US at Pilipinas. Ito ay partikular na mahalaga dahil sa pagtaas ng dalas ng magkasanib na pagsasanay at operasyong militar sa rehiyon. Binibigyang diin ng hakbang na ito ang pangako ng US sa mga kaalyado nito, lalo na sa nagpapatuloy na pagtaas ng tensyon ng China sa South China Sea. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Pilipinas, nilalayo ng US na patibayin ang mga estratehikong partnership nito at hadlangan ang potensyal na pagsalakay ng China sa rehiyon. Ang inisyatiba na ito ay malamang na magpapalalim sa ugnayang militar sa pagitan ng US at ng Pilipinas na nagpapatibay sa Mutual Defense Treaty na ipinatupad mula noong 1951. Habang ang dalawang bansa ay patuloy na naglalakbay sa mga komplikadong panrehiyong seguridad, ang repair hub ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang patungo sa pagpapahusay ng militar, pakikipagtulungan, at pagtiyak ng isang matatag na postura ng pagtatanggol laban sa mga panlabas na aksyon ng China. Dagdag pa ng Amerika, hindi magtatagumpay ang China sa lahat ng mga plano nito, lalo na ang mga pang-aagaw ng mga teritoryo sa mga kalapit nitong bansa. Bilang conclusion, ang panawagan mula sa China para sa Pilipinas na alisin ang sasakyang pandagat nito sa Escoda Shoal ay binibigyang diin ng marupok na katangian ng maritime relations sa South China Sea. Habang tinatahak ng dalawang bansa ang masalimuot na isyu na ito, nananatiling mataas ang potensyal para sa maling kalkulasyon ng China na maaaring humantong sa higit pang mga pagtaas ng salungatan sa isang tensyonado ng karagatang ito. Ang sitwasyon ay patuloy na umaakit sa internasyonal na atensyon kung saan ang iba't ibang bansa ay nagpahayag ng suporta para sa soberanya ng Pilipinas at kinundi na ang mga agresibong aksyon ng China sa rehiyong ito. Ang sentro ng pagkukumpuni ng US sa Pilipinas ay isang estratehikong pag-unlad na naglalayong palakasin ang kahandaang militar at kooperasyon ng dalawang bansa. Habang patuloy na umuunlad ang mga tensyon sa Indo-Pacific, ang mga naturang hakbang ay magiging mahalaga sa pagpapanatili ng katatagan at pagsuporta sa mga kalyadong puwersa ng US sa rehiyon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.